Muling nabalot ng kontrobersya ang Senado matapos lumabas ang balitang posibleng mapalitan muli si Tito Sotto bilang Senate President, kapalit si Senator Alan Peter Cayetano. Ayon sa ulat ng 1TV Philippines, isang breaking news de mano ang naganap na rigwadon sa Senado. Sinabi ng kanilang mapagkakatiwalaang source na nakakuha na ng sapat na suportang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano upang maupong bagong Senate President. Dahil dito, agad na nabahala sina Tito Sotto at Ping Lacson sapagkat kung mapapalitan nga ang pwesto ni Sotto, malagi ang posibilidad na madamay rin si Lacson sa mga pagbabagong na ito. Gayunpaman, agad itong pinawulaanan na Sotto at Ping Lacson. Ayon sa kanila, walang katotohanan ang mga pumakalat na palita at tinawag nila itong fake news. Sa kanyang social media post, sinabi ni Tito Sotto, "Mag-ingat tayo sa mga peking news page na nagkakalat ng mga balitang lalong nagpapagulo sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa." Kagabi pa ito, kumakalat na ito. Actually, gusto ko sana itong i-discuss na kahapon, kaya lang, yan o, yan mga kabunyog. Yan ang pinagmulan yan. 1TV Philippines. Breaking, another rigodon in the Senate. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. Reliable source tells 1TV Philippines. Unang-una, hindi ko alam kung sino ba yung 1TV Philippines na yan. Hindi ko alam kanino yan na pag-aari yung 1TV Philippines. Pero yan yung yan yung nagkalat niyan, 1TV Philippines. Mamaya may ipapakita ako sa inyo na may kumalat din na mga may kumalat din itong si Jimmy Bundok. Alam naman natin si Jimmy Bundok, tumakbong senador yan sa PDP, Duterte yan. Yung singer lawyer na si Jimmy Bundok, sabi rin siya sa sa abogado.com, isang publication din. Ang sabi ni Jimmy Bundok, ayon sa sources niya, ngayong week na ito magkakaroon ng pagbabago sa Senado, rigodon. Yon. So yun, sila yung nagkakalat. Itong 1TV, saka si Jimmy Bundok. Tapos yung mga DDS, nagkakalat na rin sila. Kinakalat na rin nila yan. Kinakalat nila yan. So, hanggang sa naging usap-usapan na. Pati yung sinusubaybayan ko, itong Morning Coffee Talks, magaling itong Morning Coffee Talks, nag-post na rin. Pero question mark. Another Senate ko on Monday, September 15, yun, kumakalat na. Kumakalat na yung balita na yan. So, sabi ko, gagawin ko tong topic ngayon nga. Salamat naman at may nilabas na statements si Senator Ping Lacson sa kanyang X, yung X, Twitter yon, dating Twitter. Sa X, nag-post si Ping Lacson. Dinideny niya to, hindi totoo to. Yan, mamaya ipapaliwanag ko ano ang sinabi ni Ping Lacson. Pero yun na nga, ang tanong, kanino galing? Yun na nga, nagsimula yan, nakita ko yan dito. Itong 1TV Philippines. Hindi natin alam kung sino ba tong 1TV Philippines. Hindi natin to alam. Pero, balikan ko lang yung sinasabi ko. Sinasabi ko naman, medyo talaga mahirap ang sitwasyon ni Senate President Sotto kasi itong mga minority senators na to, hindi ito pipitsugin eh. Kaya siya nitong maniubrahin. Nitong mga minority senators na ito, magagaling din to eh. Naghihintay lang to ng oportunidad. Naano nyo na yan, naano ko na yan sa inyo. Nasabi ko na yan, na itong mga itong mga senador na ito, sabi ko, yung siyam na yan, medyo rin, ang kalibre ng mga yan. Siyempre, Cayetano, Escudero, Jaime Marcos, Marcoleta, may mga to. Iba yung komposisyon na yan, hindi simple yan. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, do not underestimate the minority. Yun naman ang sabi ni Ping Lacson. Ngayon, ano ba ang sinabi ni Ping Lacson? Kasi nag-release na ng statement si Ping Lacson. Ito po ang pagkakasabi ni Ping Lacson.
Yan. Nabalita na ngayon sa News 5. O ito, News 5 po ito. News 5, ngayon lang. Fakey breaky news. O yun. Kinundina ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang ulat ng isang news outlet na nagsasabing nakakuha na ng sapat na boto si Senator Alan Peter Cayetano para palitan si Senate President Tito Soto III. Ang tinutukoy dyan na news outlet na nagkalat nun, ayun nga yung pinakita ko kanina, mga kabunyog, yung ayan, ito yon. Ito yon, yung 1TV Philippines. So, iyan yon. Anyway, patuloy tayo dun sa dinidiscuss ko. So naglabas ng statement si Ping Lacson ay nabalit sa News 5, ngayon lang yan, na kinundina ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sabi niya hindi totoo yan. Fakey breaking news. Yan. Sa X, iginiit niya na layon lamang ng naturang post sa Facebook na linlangin at lituhin ang publiko. Minamaliit din umano nito ang intelligence ng bagong majority bloc sa Senado. Yan. Yan yung balita ng News 5. So, ano ba talaga ang katotohanan diyan pala sa balita na yan? Sabi ni Ping Lacson, hindi totoo yan. Fake news yan. Ang sinasabing post ni Ping Lacson sa X ay ito. Yan. Ito yung post ni Ping Lacson sa X. Ngayong araw, 14 September 2025. Sabi ni Ping Lacson, peke, intended to deceive and confuse, underestimating the intelligence of the new Senate majority bloc. Nagbabaka sakaling may tumalon at magperma, malevolent, underhanded, foul, and desperate. Kung may song na achy breaky hearts, ito naman, fakey breaking news. Ang tindi rin ni Ping Lacson, ha? So yan mga kabunyog, ang paglilinaw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Medyo matapang yung ni Ping Lacson, ano? Kumbaga ang sinasabi ni Ping Lacson, desperado. Yang mga nagkakalat daw niyan, desperado. Nagbabaka sakali daw yan na may tatalon at pipirma. Pero hindi raw totoo yan. Yan daw ay desperado. Kaya may kantyaw pa si Ping Lacson. Kung may kantang achy breaky hearts, ito naman daw, ginagawang ito, fakey breaky news. Pero, ang isang bagay na nagustuhan ko nang sinabi ni Ping Lacson, mga kabunyog, ina-underestimate nila kung sino man daw ang may gumagawa niyan, ina-underestimate nila ang intelligence ng new Senate Majority Bloc. Ibig sabihin, tama naman si Ping Lacson. Minamaliit naman nila masyado ang grupo ng majority. Ibig sabihin sila Ping Lacson. Yan Sa X, iginiit niya na layon lamang ng naturang post sa Facebook na linlangin at lituhin ang publiko. Minamaliit din umano nito ang intelligence ng bagong majority bloc sa Senado. Ano ito mga kabunyog? So ang linilinaw ni Ping Lacson, si Ping Lacson nung isang araw nagsabi siya, mag-ingat ka SP Soto, baka sa sunod ikaw yung ikudeta. Pero ang ibig sabihin ni Ping Lacson, huwag magkampante. Hindi ibig sabihin na sila na yung nakaupo ngayon sa liderato ng Senado, parang forever na yan, hindi. Kasi yung minority, laging mag-iisip yan na agawin sa kanya yung liderato. Pero, tandaan natin na si Ping Lacson ay PM mayor, tapos dating PNP chief, dating PNP chief. So, ibig sabihin, pagdating sa intelligence, ibig sabihin yung mga pagsubaybay sa galaw ng iba, siyempre, ginagamit na yan ngayon ni Ping Lacson. Alam ni Ping Lacson na yung minority, marami yang gagawin. Maraming gagawin niya naman ni Obra. Ay, siyempre, gagawin niya ni Ping Lacson, silang dalawa ni Soto ngayon ang nasa top leadership ng Senado, gagawin lahat ni Ping Lacson para maprotektahan sila. Hindi papayag si Ping Lacson na basta-basta na lang sila mapalitan. Kumbaga, ang punto dito mga kabunyog, ang sinasabi ni Ping Lacson, huwag niyong i-underestimate. Huwag niyo namang i-underestimate ang majority. Ayun, tama naman. Tama naman si Ping Lacson. Kumbaga dati siyang PNP chief, hindi niya masubaybayan ang galaw ng mga nasa minority.
Siyempre susubaybayan niya yan. Aalamin niya anong mga ginagawang mga may mga meeting ba ang minority? May mga maniobra bang ginagawa ng minority? Sinusubaybayan yan. Alam niya ni Ping Lacson. Kailangan nilang subaybayan yan para, sabi nga ni Ping Lacson, huwag tayong magkampante espisoto. Ano yon? Ang minority, huwag nating i-underestimate. Yung ibig sabihin ni Ping Lacson pag sinabing huwag i-underestimate ang minority, huwag i-underestimate ang minority, bantayan natin bawat galaw nila. Kasi sigurado yan, may gagawin yan. Lagi yang magkakaroon ng mga caucus, gagapangin yan ang nasa majority. Pero yung statement ngayon ni Ping Lacson na sabi niya, hindi totoo yan, ibig sabihin, monitored nila ni Ping Lacson at nila Tito Soto ng liderato ng Senado, monitored nila ang galaw ng mga kapwa nila senador. May kumpiyansa, confident si Ping Lacson na pa ang majority. Wala pang bumabaliktad. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung dito. So, dun sa nagtatanong, ano ba talaga? Out na ba talaga si Soto? In na sa Cayetano? Hindi. Sabi ni Ping Lacson, fake news yan eh. Fake news yan. Kaya, yung sabi nga ni Ping Lacson, ang mga nagkakalat lang yan, dispirado yan. Pero, tulad nga ng sinabi ni Ping Lacson, huwag namang i-underestimate ang minority. Kasi yung minority na yan, laging gagawa yan ng hakbang, laging naghihintay yan ng pagkakataon na maagaw ang liderato sa kanila. Kaya sabi ni Lacson, bantayan, huwag magkampante. Baka sa sunod, makudita tayo. Pero itong balita ngayon na wala na si Soto, si Cayetano na, hindi totoo. Ang sinasabi ni Ping Lacson, huwag naman nilang i-underestimate ang majority. Kumbaga, ang majority, minumonitor din yan, mga galaw na yan. Okay? So, mga kabunyog, saka ganito. Isa pang sitwasyon dyan, sa pagpapalit ng liderato ng Senado, kailangan mo dyan ng basbas ng Malacanang. Kailangan mo ng basbas ng Malacanang dyan. Payag ba ang Malacanang na magkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado? Ibig sabihin, okay ba? Okay ba sa Malacanang? Ang tanong ko nga, acceptable ba sa palasyo si Cayetano? Sa tingin ninyo, okay ba sa Malacanang na Senate President si Cayetano? Kayong tanungin ko. Sa tingin ko, hindi. Hindi. Hindi papayag ang Malacanang na si Cayetano ang kasi si Cayetano napaka-oportunista niyan. Kaya yan, alam ng Malacanang na si Cayetano na ang Senate President, yan, oportunista yan at Duterte yan. Kaya yung sinasabi, pag ang pinili ng Senado si Cayetano, ay magiging kabangga yan ng Malacanang. Magiging kabangga yan ng Malacanang. Kaya hindi papayag ang Malacanang dyan. Na si Cayetano ang maging Senate President. Hindi. Sa tingin ko lang Kaya yan din ang problema nitong mga nag-iisip na iluklok si Cayetano. Kung gusto nilang si Cayetano ang ilagay, kailangan muna nilang kumbinsihin ng Malacanang. Ang Malacanang, ang executive, hindi naman yan pinapakialaman bawat galaw ng Senado. Hindi lahat ng galaw. Pero yung pagpili ng mamumuno sa Senado, Senate President yan, kailangan yan malaman ang basbas ng Malacanang. Okay ba sa Malacanang na si Cayetano ang papalit? Yan yun. Hindi, sa tingin ko, hindi papayag ang Hindi papayag. Sabi ni Rosminda Valencia, negative ang Malacanang kay Cayetano. Okay pa sa kanila, natyagaan pa nila si Cheese. Kasi lagi naman si Cheese nagsasabi, susundin ko naman kung anong gusto nyo. Ganun naman si Cheese. Itong si Soto, syempre, kakampi ng Malacanang ito, sa sila Lacson. Pero kapag si Cayetano na ang hindi yan. Hindi yan. Yan yung magiging problema ni Cayetano. Kahit pa may
Kasi may mga senador naman na mag-iintay ng go signal ng Malacanang. Halimbawa, yung magkapatid na Tulfo, maghihintay yan sa go signal ng Malacanang. Si Gatchalian, si Lito Lapid, maghihintay yan. Maghihintay yan sa ng Malacanang. At yung magkapatid na Bilyar, nang hinihintay lang naman ang magkapatid na Bilyar, wag silang tamaan. Alam nyo kasi si Mark Villar, lalo't ngayon mag-iimbestiga ng mga flood control projects. Mapag-uusapan yung panahon ni Duterte, si Mark Villar ang mananagot doon kasi siya ang DPWH secretary noon. Yun ang hinihintay ni Mark Villar. Kailangan niyang nasa administrasyon pa rin. Kailangan niyang nasa administrasyon. Kasi kailangan niya rin ng proteksyon. Yun ang ni Mark Villar. Kaya hindi basta-bastang babangga sila Villar sa Malacanang. Yan yung dyan. Anyway, so ito mga kabunyog, mga kababayan, yan ang update. Hayaan nyo, pag mayroon na namang mga bagong developments, magla-live uli ako. Magla-live uli ako. Blessed Sunday sa inyong lahat mga kabunyog. Magandang araw.